Assalamualaikum, ako si Ibrahim Casey at sa video na ito pag-uusapan natin ang patungkol sa Islam at ang paniniwala dito. So kung na-click mo ito dahil may gusto ka lang malaman o kung ano mang paniniwala ng mga Muslim, ay tapusin mo itong video na ito at dito pag-uusapan natin ang paniniwala sa Islam. So ano nga ba ang Islam at ang Muslim? Ang Islam ay galing sa ugat na salitang Arabic na salam, ang ibig sabihin ay kapayapaan. At isa sa kahulugan din ng Islam ay pagsuko, pagtalima, pagsamba sa iisang tunay na Diyos, ang Allah. At kung sa English, ito ay submission to the will of God. Yan ang meaning ng Islam ay submission, pagsuko. So ngayon, ang tao naman na sumusunod sa Islam, sila yung tinatawag na Muslim. Kaya ang Muslim ay hindi tribo o hindi siya lahi or hindi siya pwedeng manahin ng isang tao para maging Muslim. Kaya ang isang tao, kahit pa ang kanyang pangalan ay Abdullah or Muhammad, ang kanyang pamilya or nanay at tatay ay isang Muslim, taga Mindanao man siya o Arabo, ay hindi automatic na Muslim agad siya kung hindi naman niya sinusunod ang Islam na sumamba sa iisang Diyos at sumuko sa batas niya. So, ang Islam, ibig sabihin submission, taong sumusuko sa Islam, sumasamba lamang sa isang Diyos, sila'y ang tinatawag na Muslim. So ngayon, alam niyo na ang Islam at ang Muslim. Ngayon, ang Islam ay nabubuo sa limang haligi. Ang unang haligi nito ay ang tinatawag na Shahada, ang pagsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lang sa Allah na nag-iisa, at sumasaksi ka na si Muhammad ay huling sugo at propeta ng Allah. Ang pangalawang haligi naman ay ang pagdadasal, ang salah. So, ang pagdadasal ng 5 beses sa isang araw na bilang isang Muslim, kailangan niyang gawin ito. Ito ay obligado para siya ay maging isang Muslim. Ang pangatlo ay ang zakat. Ang zakat ay kawang-gawa na binibigay ng isang Muslim, lalo ang may kaya, kapag kunwari may naipon siya sa isang taon at sa isang taon nito, kailangan niya magbawas ng 2.5% lamang at ibigay sa mga nangangailangan na Muslim. Ang pang-apat ay ang Ramadan, sa fasting sa buwan ng Ramadan. Ang pag-aayuno ay pag-iwas sa pagkain simula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Ay iiwas ka sa pagkain, sa paggawa ng masama, pag-inom ng tubig o kahit makipagtalik sa asawa. So, nangyayari lamang ito isang beses sa isang taon, umabot to ng halos 30 days sa buong Ramadan. Ito ang buwan kung saan ibinaba ang Quran para gabay sa buong sanlibutan. Ang panglima ay ang Hajj. Ang Hajj ay isang ginagawa na paglalakbay, ay pilgrimage na pagpunta sa Makkah. Yung tinayo ni Propeta Abraham na nakikita nyo, ang tawag dyan ay Kaaba. Siya po ang nagtayo niyan kasama ang anak niya na si Ismail. At dito, isang beses lang to sa buong buhay ng isang Muslim kapag kaya niyang financial at lakas pumunta doon para magsagawa ng pagdadasal, pag-aalay na tinatawag na Hajj, pilgrimage. So ito ang 5 haligi ng Islam. Pagkatapos ito, meron naman 6 na haligi ng pananampalataya sa Islam. Ang una nito ay ang paniniwala sa iisang Diyos lamang na karapat dapat sambahin ang Allah. Tulad ng isa sa talata ng sinabi sa Quran na Qul huwallahu ahad, sabihin na ang Allah ay iisa. Allahus samad. Ang Allah ay walang pangangailangan. Lahat ng nilikha niya ay kailangan siya, pero siya mismo ay walang kailangan sa mga nilikha niya. Lam yalid walam yulad. Ang Allah ay hindi ipinanganak at hindi nagkaroon ng anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, at walang pwedeng ihalin tulad sa kanya. For short, siya ay unique. Kahit tawagin siyang ama ay hindi pwede dahil ibig sabihin ng ama is nagkakaroon ng anak. So maniwala at sumamba lang sa iisang Diyos lamang ang tagapaglikha, ang lumikha ng buong sanlibutan. Ang pangalawa ay maniwala sa mga anghel. Sa Arabic, tinatawag silang malaika. May nilikha sila ng Allah ay mula sa liwanag. Tayo ay mula sa putik at ang mga engkanto ay mula sa apoy. Ang anghel ay full submission sila sa will of God. At kanya-kanya sila ng trabaho at bawat tao, may mga anghel din tayo nagbabantay na nagsusulat ng mga masama at mabuti na ginagawa natin. Pangatlo ay maniwala sa mga aklat na ipinadala niya o mga revelasyon na ipinadala ng nag-iisang Diyos, ang Allah. Tulad ng mga sinaunang mga revelasyon. Pinadala niya si Abraham at pinadala niya si David at pinadalan din niya si Moses tulad ng tinatawag na Torah. At pinadalan din niya si Prophet Jesus, ang tinatawag na Injil, ang Gospel, Ebanghelyo. Bilang Muslim, naniniwala tayo sa mga aklat na ito na ipinadala. At ang huling aklat, revelasyon na ipinadala ng Allah ay ang tinatawag na Quran. Ang Quran ay binaba na Arabic. Hanggang ngayon, nasa original siya na sulat na Arabic. Kahit magkaroon pa siya ng translation, hindi nawawala ang original na sulat na ito na Arabic at sa ulo ito ng bawat Muslim kahit ibang lahi, kahit hindi man siya Arabo, ay sa ulo niya ito kahit hindi niya naintindihan ng Arabic,
memorize niya sa isip at puso. So bilang Muslim, naniniwala tayo sa mga sinaunang aklat, pero ang original nito na walang bawas, na nasa original na kasulatan niya. So ito ang huling aklat na pinapaniwalaan ng Muslim na nag-i-exist ng pure, na walang bawas, walang dagdag. Pang-apat ay maniwala sa mga propetang ipinadala ng Allah o mga isinugo niya. Ang bilang Muslim, naniniwala tayo sa lahat ng propetang ipinadala niya. Bali marami sila, pero mga halos 25 lang sila ibinanggit sa Quran. Tulad ng unang propeta, si Adam, ang ating ama, at dumating na sina Idris or Noah, Abraham, Isaac, Ismail. Mula kay Isaac at dyan dumating lahat ang mga children of Israel na tinatawag na sina Jacob, Solomon, David, Moses, Jesus. At ang pinakalas sa kanila is pinadala si Prophet Muhammad, peace be upon him. Siya ang huling propeta at wala nang darating pagkatapos niya. Pang-lima, maniwala sa araw ng paghuhukom na pagkatapos itong maiksing buhay na ito, tayo ay mamamatay at babalik din tayo ang ating kaluluwa sa lumikha nito. At bubuhayin tayo sa araw ng paghuhukom, hahatulan tayo, i-judge tayo ng lumikha sa atin, at tatanungin tayo sa mga anong ginawa natin sa buhay na ito, at sinong sinamba mo, sinong kinilala mong Diyos, gawa ba ng tao, or siya lamang ang kinilala mo at sinamba mo, at titimbangin dito ang mga mabubuting at masamang gawain natin, at sinong papasok sa paraiso at sa impyerno. Pang-anim at huli, ang paniniwala sa tadhana, ang qadar na sinasabi. So, bilang Muslim, naniniwala tayo sa tadhana na ang Allah ay may kaalaman sa lahat ng bagay. Bago pa lang tayo ipinanganak, ay nakalista na lahat mangyayari sa ating mga buhay. Kung kailan kayo ipapanganak, saan, anong magiging buhay mo, anong budget mo dito sa mundo, kailan ka mamamatay, at saan. So, lahat yan nakalista, masama man o mabuti, pangyayari sa ating buhay, ay alam ng Allah yan. Siya ang may kontrol ng lahat. Walang isang dahon na nalalagas sa puno na hindi niya nalalaman. So, bilang Muslim, naniniwala tayo sa tadhana na ito ay nakalista na lahat at alam ng Allah. So yan ang 5 haligi ng Islam at 6 na haligi ng pananampalataya sa Islam. So paano nga ba maging Muslim ang isang tao? Ang isang tao, para maging Muslim siya, kailangan malinis ang kanyang puso sa pagkilala sa anumang Diyos na gawa ng isang tao. At kumilala lamang siya ng iisang Diyos, ang Allah. Pag malinis na ang kanyang puso, isa puso lang niya ito, na sumaksi siya na walang Diyos na dapat sambahin, maliban lang sa Allah na nag-iisang tunay na iisang Diyos, at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ng Allah. At maniwala din siya, sumaksi siya na si Jesus ay isang sugo at propeta ng Allah. So pag sinabi niya ito sa Arabic, dito na siya nagsisimula sa pagiging Muslim. Sasabihin na niya, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Abdullahi wa Rasuluh wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Ito ang unang-unang susi sa pagpasok sa Islam. Ganun lang po kadali. Wala na pong kailangan pagdaanan pang binyag o baptize ng iba o may mga papeles pang pupunuin o anong pang pipirmahan or kailangan mo pang pumunta sa mosque o maghanap ng imam. Kahit mismo nag-iisa ka lang po sa kwarto at ito ay taos-pusong pumasok sa puso mo na naunawaan mo, ginabayan ka ng Allah, ikaw ay isang Muslim na po. At ito na ang unang-unang susi sa pagpasok mo sa Islam. So, susunod naman dito is step by step yung mga practice, paano magdasal, yung paghuhugas. Kasi ang Islam is way of life. Tinuturuan tayo dito paano kumain, matulog, makipagkaibigan, asawa, anak. Lahat-lahat tinuturo ng Islam. Way of life siya. So thank you sa panonood nitong video. Kung sakaling saan mo man napanood ito, kung sa Facebook or sa YouTube, at gusto mong nais mong maging Muslim, ay i-PM mo lang ako sa aking FB page na Ibrahim Casey. May isasend kaming link sa iyo. At pag na-send namin itong link, mag-send ka lang ng request, i-approve namin. Pagpasok mo sa link na yon, ay sunod-sunod doon ang mga matutunan mo after mo magsaksi, maging Muslim. Tatawagan ka namin, ikukontak ka namin kahit sa Messenger para saksi kami na ikaw ay isa ng nagsumaksi na maging Muslim. At meron kaming 2-3 GC ganon, na unang GC papasukan mo ay andun lahat ng information para sa isang bagong Muslim, na anong next na kailangan niya matutunan, yung pagdadasal, paghuhugas, ablution, bago magdasal, iba pa. At after nyon, pag nahasa ka na, pwede ka na mag-join doon sa aming klase na online, Shifa Dawah Center Online Studies. May level 1 po doon hanggang level 4 at marami kang matutunan. So maraming salamat, pakishare to sa mga kaibigan nyo para magkaroon sila ng konting kaalaman patungkol sa aming mga Muslims at sa Islam. At ako si Ibrahim Casey, maraming salamat po sa panonood sa video na ito.